Okay na, so wala po natin patagalin ng ating episode ngayong gabi. Atin na pong simulan sa ating presentation. Okay, wait lang muna ha. I-pray ko lang muna. Ito na. Mga kapuntos, kung natatandaan po ninyo, noong ano bang petsa yun, pinasok ko yung programa ni Chris Bacalares. Bilang palatandaan na tayo hindi takot sa kanya, pinasok natin ang kanyang programa ang Pangutana Pastor. At tinanong ko siya patungkol sa kanilang fundamental belief, kung saan malinaw sa kuha ng video na hindi marunong sumagot itong si Chris Bacalares. At nung Lunes ng gabi, pinasok ko rin ang programa ng Pag-aralan Natin Ministry. Pagpasok ko sa kanilang programa, tinanong ko sa kanila ang itinanong ko kay Chris Bacalares. Kaya ating alamin kung anong pagkakaiba ng kanilang sagutan sapagkat salungatan ang kanilang mga paliwanag. Ating unahin yung nagtanong ako kay Chris Bacalares. Narito. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Padayon na. Padayon na. Okay, sa counterpart. Okay. So, sa imong pangutanan eh, kaning... Padayon na bro. Tamang. Padayon na bro. Okay, huson. Humana. Puro na ko basa? Padayon na. Okay, akong ruto basa. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Unsa may pangutana? Ang pangutana, unsa man ang Apostolic Church? Ay, putol na po, giputol. Tawagan balik. Yun, so pinabasa ko kay Chris Bacalares yung intention ko na ipabasa. Para ang intention ko dyan, nung uno kong tawag sa kanila na nasa Cebu ako, yung pa rin ang pinabasa ko. Kasi lagi niya sinasabi na ang meaning daw ng founder is nakasumpong, nakatagpo. Yun ang meaning ng founder. Instead na finder sa kanya, founder. So, instead tagapagtatag sa kanya is nakasumpong lang o natagpuan lang niya, no? So, ito, tinanong ko sa kanya, biglang naputol yung linya. Ang pangutana na ko ani, kung sa may context, ano nga paragraph? Okay. Mangutana kag context ani nga paragraph. O, kani nga paragraph mong ibasa, sa context ani. Magbagsa ko. Mangutana magkakonsel context. Okay? Matabag na ko? Kaya go ahead. Nga, mapagnan ka sa akong technician diri, bakit kasapaw, maguga. Okay? So, matabag na ko. Ang context ani, it talks about the church. Church means mga tao, dili building. Okay? Dili kabilya, dili semento, gikan sa word nga iglesia, mga tao. Mauni ang context ani. Sunod po mga. So, mao na itong church nga gitukod sa Matthew 16:18. Tinatanong ko dyan si Chris Bacalares kung yung Apostolic Church ba na kanyang binasa, yun ba yung iglesyang tinayo ni Kristo sa Mateo 16:18? Pakinggan ninyo kung paano yan sasagutin ni Chris Bacalares. Okay. Ang word nga tukod build, dili na siya gitawag og literalistic. Kay kung literal gani, meaning simento kabilya. Dili na, mao. Ayan, kitang-kita dyan na tinatanong ko siya kung yung Apostolic Church ba na sinasabi sa kanilang fundamental doctrine, yan ba yung iglesyang tinayo ni Kristo sa Mateo 16:18? Ang sagot niya, napunta sa martilyo, napunta sa kabilya, kasi tao daw yan, hindi daw yan building. Wala namang sinabi kung building ba o hindi. Ang tanong ko, yan ba yung
iglesyang tinayo sa Mateo 16:18. So mao na tong church nga gitukod sa Mateo 16:18. Yan ba yung apostolic church na yan? Yan ang tanong ko. At yung sagot ni Bacalares, yan ay mga tao. Hindi yan yung building. Okay. Ang word nga tukod build, dili na siya gitawag og literalistic. Kay kung literal gani, meaning simento kabilya. Dili na. Mao. Ba't siya napunta doon? Hindi talaga marunong sumagot ang pastor. Wa siya mag-refer sa simento kabilya, kundi nag-refer sa tao. So church mean mga tao. Next question. Ayan. Kitang-kita sa naturang video na yung aking tanong hindi sinagot. Ang tanong ko, yan ba yung iglesyang tinutukoy na tinayo sa Mateo 16:18? Si Bacalares hindi talaga marunong sumagot. Sumuol ba na ang iglesyang nagisgutan sa Matthew 16:18 o dili? Yan. Kitang-kita sa naturang video na ang tanong ay inulit ko kasi hindi sinagot ng tama. Pakinggan ulit natin kung sasagutin ba ito ni Bacalares. Sumuol ba na ang iglesyang nagisgutan sa Matthew 16:18 o dili? Okay. Ang word nga founder, dili mao. Kay di mabasa ang word nga founder diri sa Mateo 16:18. Ayan. Maliwanag ang sagot ni Chris Bacalares. Hindi yan ang iglesyang tinayo sa Mateo 16:18. Ang reason niya, walang nakalagay na founder. Ang word nga founder, dili mao. Kay di mabasa ang word nga founder diri sa Mateo 16:18. Ayan. So, sa panindigan ni Chris Bacalares, hindi daw yon ang iglesyang nasa Mateo 16:18 kasi walang nakalagay na founder. Ngayon, doon naman tayo sa SDA sa Luzon. Sa pag-aralan natin ministry. The same question. Tinanong ko sila, ano yung apostolic church ba na tinutukoy dyan sa naturang fundamental belief? Yan may tumutukoy sa iglesyang tinayo sa Matthew 16:18. Pakinggan nyo kung paano yan sinagot ng pag-aralan natin ministry. Itong nakalagay dito, apostolic church bro. Itong nakalagay na apostolic church. Ito ba yung iglesia na nasa Matthew 16:18 o hindi? Wala nang iba. Ay. Para sa akin. Okay. Oo. Yun lang naman tanong. Yun lang naman tanong. Ganun lang talaga kasimple yung tanong eh. Okay na, okay na. Yan. So, maliwanag dyan na inaamin ng pag-aralan natin ministry na yung apostolic church na nasa fundamental belief nila ay tumutukoy sa tinatag ni Kristong Iglesia sa Mateo 16:18 at wala nang iba. Itong nakalagay dito, apostolic church bro. Itong nakalagay na apostolic church. Ito ba yung iglesia na nasa Matthew 16:18 o hindi? Wala nang iba. Ay. Para sa akin. Okay. Oo. Yun lang naman tanong. Yun lang naman tanong. Ganun lang talaga kasimple yung tanong eh. Okay na, okay na. Pero ang sagot ni Bacalares, hindi yan. Kasi walang nakalagay na founder sa Mateo 16:18. Ang word nga founder, dili mao. Ang word nga founder, dili mao. Ang word nga founder, dili mao. Kay di mabasa ang word nga founder diri sa Mateo 16:18. Sino sa tingin nyo nagsasabi ng totoo? Ang alam ko, ang pag-aralan natin ministry. Bakit? Sila yung tumugma sa realidad. Ang apostolic church na tinutukoy dyan sa kanilang fundamental belief ay walang ibang tinutukoy kundi ang iglesyang tinatag ni Kristo sa Mateo 16:18. Itong nakalagay dito, apostolic church bro. Itong nakalagay na apostolic church. Ito ba yung iglesia na nasa Mateo 16:18 o hindi? Wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Ay. Para sa akin. Okay. Oo. Yun lang naman tanong. Pero pakatandaan natin, may binanggit si Chris Bacalares na kung sasabihin ko daw na yung founder sa naturang paragraph ay tumutukoy sa tagapagtatag o magtutukod sa Bisaya, tumututol si Chris Bacalares. It might be lahi ang imong kahulugan.
Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Kitang-kita sa naturang video na sabi ni Chris Bacalaris kapag inisip ko daw na ang founder doon ay tagapagtatag, hindi daw siya sumasang-ayon. Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Ano naman ang paninindigan ng pag-aralan natin sa sinasabing founder sa naturang paragraph? Ano ba itong term sa inyo na founder? Nandiyan ba si Richard Thompson? Maaari ko bang matanong si Richard Thompson? Hello? Ayun, Brother Richard, pwede ba kita matanong patungkol to sa fundamental belief, Brother Johnson? Hindi ko inabutan yung mga inano. Alin bang particular na Eto bro, statement dito sa chapter 12? eto bro, yung ano, may nakalagay New dito ba Testament. na instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder. So, ang subject matter kasi dito yung apostolic church eh. The apostolic church became an independent organization. Ito yung subject matter kasi. The apostolic church became an independent organization. Ito yung topic. Separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. At tinatanong ko kanina kay Brother Gomer, ano yung unawa sa term founder? Ito ba'y tagapagtatag o hindi tagapagtatag? Kay Brother Johnson, hindi pa niya natumbok pa rin. So, umaasa ako, Brother Richard, baka ikaw, masagot mo itong tanong ko na ito. Ano yung unawa nyo rito na ang Apostolic Church may founder? Yan yung ano eh, yan yung main subject eh. The Apostolic Church became an independent organization to the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, ang tanong ko dito, ano yung unawa ninyo sa term founder sa paragraph na ito? Okay. So, pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Ang tagapagtatag. So, ang paniniwala ng Tagalog SDA, yung founder sa kanilang fundamental belief, ang ibig sabihin nun, tagapagtatag. Pero si Bacalaris, tutol siya kapag sinabi mo na ang founder doon, tagapagtatag. Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Sino ba ang mas kapani-paniwala at nasa tamang pagsagot? Si Richard Thompson ba ng SDA Tagalog? Pag founder, madalian lang namang ano diyan, tagapagtatag. Ang tagapagtatag. O si Bacalaris ng SDA Bisaya? Kay inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Ako naniniwala na tama si Richard Thompson at mali si Bacalaris. Kasi yung tagapagtatag, pag yan in English mo, yan ay founder, tagapagtatag, founder talaga yan. Yan ang English ng tagapagtatag, founder. Ngayon, kay Bacalaris, tutol siya doon. Magkasalungat si Richard Thompson at si Bacalaris sa kanilang paninindigan. Malaking paniniwala ko, tama ang sinasabi ni Richard Thompson at palpak itong si Chris Bacalaris. Bakit? Narito. Mula sa 0917-839-9322, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist at anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to ha. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto kong unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan Sige. na sagutan. Ano, ho? Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Maliwanag po sinabi doon, Ellen G. White is one of the founders. Ginamit yung term founders. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ano ang Tagalog ng founders? Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito. Isa pala sa Tagalog ng founder
ay nagtayo. Ano pa? Kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. So, ang Tagalog pala ng term founder, tagapagtayo, tagapagtatag. Pero ang sabi ni Chris Bacalares, kapag sinabi mo raw na ang founder ay tagapagtatag o tagapagtayo, tutol daw siya ron. Kaya inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Ngayon, sino ba ang mas kapanipaniwala? Si Richard Thompson ba? O si Chris Bacalares? Mas kapanipaniwala si Richard Thompson kasi yung kanyang sinabi tugma sa isang sinabi ng isang tagapangaral ng Seventh-day Adventist. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo nito. At ito pang pinakamasaklap. Sabi ni Chris Bacalares, wala rong translation sa Biblia na ang word founder ay nangangahulugan ng tagapagtatag. Walay translation sa Biblia na ang word founder magtutukod. Walay translation sa Biblia. Walay translation sa Biblia na ang word founder magtutukod. Walay translation sa Biblia. At dinugtungan pa niya. Ang sabi niya, kung may mabasa raw ako, surrender daw siya. Walay translation sa Biblia na ang word founder magtutukod. Walay translation sa Biblia. Surrender ko kung makabasa ka. Surrender ko kung makabasa ka. Surrender ko kung makabasa ka. Surrender daw siya pag may nabasa ako. Di basahin natin. Ito tayo sa J.B. Phillips New Testament. Tingnan natin anong sinasabi dito sa Matthew chapter 16 verse 18. Yan, ito no? Ito tayo sa chapter 16 tayo. Verse 18. Tingnan ninyo. Ito. Baba natin 16, 18. Ito. 16, 17 to 20. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man, indeed, said Jesus, for it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church, and the powers of death will never prevail against it. Sabi ni Chris Bacalares na pag wala raw mababasa, wala raw version ng New Testament na mababasa ang founder. Walay translation sa Biblia na ang word founder magtutukod. Walay translation sa Biblia. Sabi niya, pag may nabasa daw ako, surrender daw siya. Surrender ko kung makabasa ka. Surrender ko kung makabasa ka. Surrender ko kung makabasa ka. Eto na ngayon, binabasa ko na. And upon this rock, it is on this rock that I am going to found my church. Ang tanong, yan ba ay inaprubahan ba ni Richard Thompson? Pakinggan natin. Okay. Next ko naman tanong, dahil tinanggap na, at least narinig ko galing sa iyo mismo na in grammatical para yung wala sa I will grammar. founder. Wala naman talaga. I will founder. Yung kasi sinabi niya sa akin eh. Yun ang sinabi niya sa akin, meron ba daw mababasa sa New Testament na I will founder my church? Ako panahon, ang pangutana. Sige, pangutana. Gukod ka ka ganina. Gukura! Kay matod nimo, gukod ka ka ganina, kay matod nimo, si Kristo magtutugod sa iglesia, gikot mo nimo Mateo 16:18. Yes. Kung alam nimo, ang magtutugod, found na siya. Yes. Gukod ka asa sa inyong Biblia na New American Bible na ang word niya magtutukod ang in-English sa inyong hubad sa Biblia, founder. Asa? Kay kung basahon ako diri, ang gibutan diri daw at Peter, upon this rock I will build. Ooh. Kaya sa build, magtutukod. Asa na karon ang inyong magtutukod na ang hubad, founder. Ayun ha, napakaliwanag ng sinasabi ni Chris Bacalares. Dinig na dinig. Sabi niya, saan sa Biblia Katoliko mo nabasa na ang sinabing itatayo
Sa English translation niya, I founder. Ibig sabihin, kung i-Englishin natin, and upon this rock, I will founder my church. Yun ang ano niya eh. Saan daw sa Bibliang Katoliko mababasa natin na yung itatayo sa English translation ay founder. Kaya kung uunawain mo ang tanong niya, saan sa Bibliang Katoliko mababasa na sinabi ni Kristo, and upon this rock, I will founder my church. Ano kaya ang maikokomento ni Richard Thompson sa sinabing yun ni Chris Bacalares? Sabi, naisip ko, wrong grammar yata, no? Ba't ako hanapan ng ganong klaseng grammar? Buti na lang, binanggit mo rin, Brother Richard Thompson, na wrong grammar nga talaga yung I will founder. So, Of course. Ano naman siguro tatanggap ako. Hindi naman ako masyadong sa English, pero doon pa lang sa I will founder, pwede naman I will found my church or I will build my church. Pero I will founder, kita mo, ang sabi ni Richard Thompson, pwede naman sabihin na I will build, I will found, pwede naman I will found my church. Or pwede naman I will found my church. I will found. Pero yung sinabing I will founder, wrong grammar. Pastor ninyong si Bacalares, mahina sa English. I will founder my church. I will founder daw. Ano ba namang klaseng tagapagturo yan? Kahit si Richard Thompson sinasabi, may diferensya. Naging pastor yan? Wrong grammar. I will founder my church. Palpak talaga si Chris Bacalares. Palpak talaga. So, inaamin, I will found my church. I will build my church. Yon, pero yung I will founder, hindi matatanggap ni Richard Thompson yung I will founder. Kasi doon pa lang, kitang-kita na wrong grammar. Kaya yung Chris Bacalares nyong napakababa. Napakababa. Nako, hindi marunong. Kaya, dito maliwanag na kinokontra. Hindi ko binanggit yung pangalang Chris Bacalares, doon nagdududa na talaga si Richard Thompson na si Chris Bacalares ang aking tinutukoy. Hindi ko pinangalanan kasi pag pinangalanan ko, baka magdalawang isip siyang kontrahin. No, mas mabuti sabihin ko, ordinary lang na pastor, ordinary lang na member, para hindi mahirap sa kanya na punain ang mali nito. Ngayon, ito namang si Gomer, para yatang nakatunog na tinutukoy ko si Chris Bacalares. Sinabi ba naman niya, yung term I am going to found my church ay wrong grammar daw? Yung founder is the past tense of the verb find. Yung present tense. Ayun, okay. Thank you, Brother Johnson. Malaking tulong niya, Brother Johnson, na ang found is past tense ng find. How about yung term, Brother Gomer? How about yung term I am going to found my church? Yan ba Gusto ko lang, kasi para tayo nasa English, nasa English subject. maganda nga to, bro. Kasi Ano ba ang nakakatalaki ko kasi yan sa isang pastor sa Batista na ganyan siya magturo. So, wait lang, bro. Wait lang, Brother Gomer. Wait lang. Kaya ko nga inaano kasi na-search ni Brother Johnson na ang found is past tense sa find. Wala akong tutol doon. Ang found is past tense sa find. How about yung term na sa Philip's New Testament, and upon this rock, I am going to found my church. Yung ba, Brother Gomer, past tense ba yung Brother Gomer o future tense? Yung term, I am going to found my church. Kasi yung binasa ni Brother Johnson, yung found na nakasumpong, past tense ng find. Past tense siya ng find. How about yung term, I am going to found my church? Nasa Philip's New Testament, I am going to found my church. Yun ba future tense o past tense? Parang may mali doon, brother. Kasi nga, I am going. Sabi nga, yung going kasi, present yan going. Yung found past tense. So, yun nga. So, sabi ko, hindi ako English expert. Pero yung I'm going to found. Yung I am going to found, bro, tama ba yun? Ano yung future tense ba yun o past tense? Dapat mas maganda siguro, I'm going to find.
Di ba? Ah, Mali ba yan yung sinasabi mo, Brother Jan, doon na expert ka sa English? Brother Gomer, before ko binanggit yan, binanggit na ni Brother Richard Thompson, I will found my church. Pwede naman, I will found my church. Pwede naman, I will found my church. Before ko ginamit yung New Testament na, Philip's New Testament na I am going to found my church, binanggit na ni Richard Thompson yung I will found my church. Binanggit na niya. Before ko ba binanggit na niya. Hindi, So, tinatanong mo lang kasi kanina. kasi doon tayo sa ano ni Brother, doon tayo sa ano ni, Ang tinatanong ko lang doon kung tamang grammar ba yun? Grammar, oo. hindi. Ang tanong ko, Tayo, ang tanong ko, ang tanong ko kasi kanina kay Richard Thompson, sabi niya, may binanggit siyang I will found my church, I will found my church, I will build my church. Sabi niya, tama yun, walang problema doon, tamang grammar yun. Ayun. Tapos ngayon, binabanggit mo naman ngayon na mukhang mali yata, mukhang may mali. Brother Jando, gusto ko sabihin sa'yo, meron na agad disclaimer si brother, meron na agad disclaimer si brother Gomer. He is not an expert of Yun yung English sinasabi grammar. ko, English Ayan. grammar. Kaya nga. Ay, kung sinasabi mo nga, Brother Jan, doon na ikaw ay English, ay pwede mong ipaliwanag kung ano yon. Pero yung, sa tingin ko, kahit hindi ako expert sa English, yung I'm going to pound, ay siguro kahit hindi ako expert sa English, ngayon pa sabihin ko mali yung grammar mo yun. Ulitin ko brother Jando, ay sana ay wag mong gamitin itong ating usapan dito para pagsabungin kami ng aming mga with respect naman sa amin at doon sa kapatid na tinanong mo. Sana Okay, wag mong gamitin para Okay. basta kami nagkakaisa dito sa na to, brother Jando. Nagkakaisa kami dito sa statement of belief. Okay, Brother Gomer, kasi eto yung Kasi, ating Brother Jan, yung going, kahit hindi ko na masyadong maalala yung aking English brother Richard, that is a present tense. Present, oo. Oo. Tapos, kung sasamahan mo yun, I'm going to pound, ay sablay talaga. Kasi yung pound, sablay. yes Okay. yun eh. Okay, bro, meron akong ni-research dito, bro. May search ako rito. Tinanong ko siya na, is the phrase, I am going to found my church wrong grammar? Ang sabi dito, the phrase, I am going to found my church is grammatically correct. Dahil sinabi ni, ni Richard Thompson. Is grammatically, wait lang muna. Is grammatically correct. In this context, found is used as a verb meaning to establish or create. So the sentence means that the speaker intends to establish their own church. Tama ba ang sagot dito, Brother Gomer, o mali? Well, sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako expert sa English. Kung yan ang basihan mo ng tama, Brother Jando, hindi naman ako Ganito. What's the point of the matter? Sabi ko Ay, kaya nga, ang napatunayan ni Brother Jando, Brother Gomer, tama ang grammar ko, mali ang iyo. Yun na napatunayan niya. At ikaw naman, aminado, hindi ka naman nag-aangking expert ka sa English grammar. Oo. Yan na nga. Yun ang doon, ha? Okay, so pwede na ako mag-move? Pwede na ako mag-move sa next question? Sige, kasi I think, tawag dyan, doctrine na lang issue dito, napunta tayo sa, sa pagiging eksperto ng... Okay, merong hiling si Richard Thompson, sabi niya, wag ko raw gamitin ang kanilang programa para pagsabungin sila. Pasensya na kayo kasi kaya sinadya ko talagang tawagin ang pag-aralan natin. Kasi yung mga SDA na mga Bisaya, lahat kinokopya na ang misinterpretation ni Chris Bacalares sa term founder. No? Tapos, parang ginagawa nilang tama si Chris Bacalares, kaya kumuha ko ng ibang option at tinawagan ko ang SDA Tagalog. Kung saan kinumpirma naman, Stanley firm naman ni Richard Thompson, pag sinabing founder, tagapagtatag. No? Tagapagtatag. Ngayon, yan ang reason kaya ako kinontak ko si Richard Thompson, saan ka ba pwedeng tanungin? Sabi niya sa live nila. Nagkataon, nakapasok ko sa live nila, nandun si Richard Thompson, pagkakataon ko na yun para tanungin siya. Kasi itong si Johnson Namikan, mukha yatang bumabaliktad at saka itong si Gomer. Buti na lang si Richard Thompson talagang hindi nagpapatibag. No?
At inamin niya, disclaimer yung sinabi ni Gomer na sablay daw yung I am going to found my church. Napatunayan, it is grammatically correct. At yung term found doon is a verb na ang ibig sabihin, ang speaker is ang intention ng speaker is to establish their own church. Kaya talagang nagkakontra-kontra sila. Ang paliwanag ni Bacalaris, kinontra ni Richard Thompson. Tapos, si Gomer naman, na sinabi naman ng wrong grammar law yung I am going to found my church, sablay kasi tama pala yun. No? Ang dami nilang palpak sa kanilang ginagawa. At kung sakali mang nagkasalpukan sila, nagkasabungan ng kanilang mga argumento, hindi ko nakasalanan yan. Alam nyo kung bakit? Kung tama lang sana ang interpretation ni Chris Bacalaris, hindi ko na yan itatanong sa pag-aralan natin ministry. Kaya ko yan tinanong kasi si Chris Bacalaris pinipilit ang kanyang misinterpretation na kinokopya naman ng mga Bisaya ng mga SDA na hindi nila iniisip na yung kanilang pagkopya kay Bacalaris ay isang pagsalungat sa unawa ng SDA Tagalog. Kaya, yun po ang ating tampok ngayong gabi sa episode na ito ng Punto por Punto. Ready na po tayo para sa tanungan portion. Okay, so huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hindi ko pala na-on yung microphone ko. Yun. Yun po, at ako po yung nag-enjoy doon sa nangyaring talakayan natin with pag-aralan natin kung saan kumpirmado na yung mga pinagsasabi ni Chris Bacalaris bunga lang ng kanyang misinterpretation. Dahil sabi ni Richard Thompson, pag sinabing founder, tagapagtatag. Sabi ni Chris Bacalaris, pag sinabi mong tagapagtatag, disagree ako dyan. Magkasalungat, ano? Tinanong ko si Bacalaris, yung Apostolic Church na sinasabi sa kanilang fundamental belief, yun ba yung iglesia na nasa Matthew 16:18? Ang sagot niya, hindi. Kasi walang founder nakalagay sa Matthew 16:18. Sabi naman ni Gomer ng pag-aralan natin, walang iba. Yan ang iglesyang tinayo ni Kristo sa Mateo 16:18. Magkakontra na naman. At ito yung sinasabi na past tense ng find ay found, it is not referring to the found na sinasabi sa Mateo 16:18. No? Yung found na nasa Mateo 16:18, pwede siyang lagyan ng S. Samantalang yung past tense ng find na found, hindi siya pwedeng lagyan ng S. Tanungin nyo si Bahinting. Ismael Bahinting. Magaling sa grammar yon. Yung past tense, di mo pwedeng lagyan niya ng S. Halimbawa, dances. yung past tense, di mo pwedeng lagyan niya ng S. No? Pero yung sinasabi doon sa Merriam-Webster's Dictionary, founder, the one that founds, may S, the one that founds, yung found doon na nilagyan ng S, it is not referring to the past tense ng find. It is a verb. Hindi siya referring sa past tense ng find. Siya ay referring sa to establish. Kaya nga, the one that founds, establish. Yun. The one that founds or establish. Kasi yung founds na nasa Merriam Dictionary na meaning ng founder, yon ay referring sa pagtatatag at hindi yon referring sa nakakita, natagpuan, nakaplagan. Hindi ganon. Kaya sinadya ko talaga yon tanungin sa mga SD Tagalog kasi pag Bisaya, automatic na ang mindset ng mga SD na Bisaya, pabor lahat kay Bacalaris. Mas maganda tanungin ko SD Tagalog para makita
kung papabor ba kay Bacalares at hindi, at napatunayan hindi nga pabor kay Bacalares. Okay? So, wag sana ikagalit yun kasi yun ang ginagawa ng 3 Media. Dan Maasin, pinagkukontra. Brother Wendell Talibong, Brother Darwin. Sabi ni Brother Wendell Talibong, Matthew 16:18, nababasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tapos, di ba, naman yung Brother Darwin naman, sinabi naman niya, hindi mababasa. So, pinagkontra ni Dan Maasin. Pero tanong, magkakontra ba yun? Hindi. Bakit? Kasi ang ginagamit ni Brother Wendell, Mike. And then, nung sabi ni Brother Wendell na mababasa sa Matthew 16:18, yung Roman, Holy Catholic Apostolic Roman Church, sapagkat meron siyang hawak na Biblia na mababasa letra por letra. Nung sabihin naman ni Brother Darwin na hindi mababasa dahil wala siyang hawak na Biblia na gaya nung kay Brother Wendell Talibong. So, walang magkakontra doon. Maliban na lang kung pareho sila ng Biblia, pero sabi ng isa mababasa, sabi ng isa hindi, ayun ang magkakontra. Kaya problema dito, yung binabasa ko fundamental belief sa pag-aralan natin, tsaka sa Pagkutan ng Pastor, iisang libro lang. Pero paliwanag nila, magkasalungatan. O de, versos. Yun ang klarong versos. Di ba? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.